Sa kamay ay parangal, pero sa kama ay hatol na kulungan. Habang si Major Lu Ningning ay tuliro sa Peking pirma, sa smuggling ang asawang CEO, at ang kabit nitong abogado ay nagpapakasasa sa kanilang kataksilan. Mabulok ka sa selda, wala ka ng silbi, tawa ni Gael. Pero mali silang kinalaban ang isang major. Sa gitna ng suklam, isa lang ang pangako ni Lu Ningning. Uubusin ko ang mga barameda hanggang sa impyerno. Anong maduming sikreto ang nakatago sa loob ng envelope na ito? Sa harap ng dambana ng katotohanan, habang suot ko ang aking uniforme, tinanggap ko ang parangal bilang tapat na alagad ng batas. Pero sa loob ng envelope na iniwan sa upuan ko ang sariling lagda ko, ang bumulaga sa akin nakapirma sa isang dokumento ng puslit na kargamento. Sino ang nangahas na gamitin ang pangalan ko sa maduming trabahong ito? At bakit ang lagdang ito ay tila galing mismo sa aking sariling pluma? Ang palakpakan sa loob ng Camp General Arcadio Maxillum ay parang mga kulog na bumibingi sa aking pandinig. Major Lu Ningning Alvero Barameda for her exemplary service and integrity, anunsyo ng boses sa speaker. Ngumiti ako sa harap ng mga kamera, tinanggap ang plaque at sumaludo. Ngunit sa ilalim ng aking puting guwantes, ang aking mga daliri ay nanginginig sa galit. An envelope na nakuha ko kanina bago umakyat sa entablado ay parang isang mainit na uling na nakapaso sa aking hita habang nakasilid sa bulsa. Pagbaba ko sa stage, agad akong sinalubong ng aking asawa si Gael. Guwapo siya. Sa kanyang suot na barong, ang kanyang ngiti ay sapat na para akalain ng sinuman na siya ang pinakamapagmahal na asawa sa mundo. Congratulations, Hon! Proud na proud ako sa iyo, sabi niya sabay halik sa aking pisingi. Amoy mamahaling pabango siya. Ang amoy ng tagumpay ng Barameda Logistics. Sumunod si Doña Remedios ang aking biyenan. Nakasuot siya ng ternong kulay asul, ang kanyang mga alahas ay kumikinang na parang nagmamalaki. Sabi ko na nga ba, Lu Ningning? Ang danggal mo ang nagaangat sa pamilya Barameda. Kaya naman dapat lang na ingatan mo ang posisyon mo, sabi niya habang hinahawakan ng aking kamay. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay laging tila may sinusuri, tila laging may hinahanap na butas sa aking pagkatao. Hindi nila alam na sa sandaling iyon ang tanging nasa isip ko ay ang dokumentong nasa bulsa ko. Isang bill of lading para sa isang shipment ng mga piyesa ng sasakyan na dumating sa Cebu Port noong nakaraang linggo. Pero hindi mga piyesa ang laman niyon, ayon sa intelligence report na kalakip ng envelope, kundi mga kontrabandong kargamento. At sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang aking pangalan bilang security consultant. At ang aking pirma na nagpapatunay na nainspeksyon ko na ang mga container, isang malaking kasinungalingan. Wala akong pinipirmahang anuman para sa Barameda Logistics nitong mga nakaraang buwan dahil abala ako sa kampanya laban sa mga sindikato sa barangay. Ayos ka lang ba, Lu Ningning? Parang namumutla ka. Puna ni Gael habang lulan kami ng sasakyan pa uwi. Pagod lang ito sa seremonya, Hon? Maikli kong sagot. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga kalsada ng Cebu. Nakabisado ko na ang bawat sulok. Naalala ko ang tatay ko isang ordinaryong kargador sa pantalan at ang nanay ko na nagtitinda ng karinderya. Ibinenta ko ang tanging lupang pamana nila para lang may maipambili si Gael ng unang 3 truck niya, 20 taon na ang nakakaraan. Ginamit ko ang talino ko sa batas at anunsyo para protektahan ang negosyo niya. At nayon, heto ako. Tila ginagawang panakip-butas sa isang krimen na wala akong kinalaman. Pagdating sa aming mansyon sa isang eksklusibong subdivision, agad na naghanda ng hapunan ang mga katulong. Kailangan nating mag-celebrate isang karangalan ito para sa buong pamilya, masayang sabi ni Remedios. Pinanood ko siyang magmando sa mga katulong. Siya ang reyna ng bahay na ito. Palagi niyang ipinapaalala sa akin ang utang na loob ko dahil tinanggap nila ako sa kanilang pamilya sa kabila ng aking simpleng pinagmulan. Nung gabing iyon, matapos ang hapunan,
Nagkunwari akong masama ang pakiramdam para makaiwas sa mahabang kwentuhan. Pumasok ako sa aming master bedroom at agad na nilock ang pinto. Inilabas ko ang dokumento mula sa envelope at ang aking magnifying glass na laging nasa bedside table. Bilang isang investigador, ang mga mata ko ay sanay makakita ng mga detalyeng hindi napapansin ng iba. Tinitigan ko ang pirma. Kuhang-kuha ang bawat kurba, ang diin ng ballpen, pati na ang maliit na tuldok sa dulo ng aking apelido. Pero may mali. Ang tinta. Ang ginamit na ballpen ay isang mamahaling fountain pen. Ang uri ng pen na bihirang gamitin sa mga port documents. Pero paboritong gamitin ni Gael sa kanyang mga kontrata. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Pero hindi pa doon nagtatapos. Tinitigan ko ang ibabang bahagi ng papel kung saan nakalimbag ang serial number ng dokumento. May maliliit na vertical lines o splotches sa gilid ng papel. Isang printer fingerprint. Ang bawat printer ay may kanya-kanyang character o dumi sa loob na nag-iwan ng marka sa bawat papel na inilalabas nito. Agad akong tumayo at lumapit sa mini office ni Gael sa kabilang panig ng silid. Alam kong delikado, pero kailangan kong malaman ang totoo. Pinuksan ko ang kanyang laser printer at nagprint ng isang test page. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis bawat segundong paghihintay sa paglabas ng papel ay parang isang taon. Nang lumabas ang papel, kinuha ko ang dokumentong galing sa envelope at itinabi ito sa test page sa ilalim ng ilaw. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga splotches, ang maliliit na guhit ng dumi sa gilid magkatugma. Ang dokumentong nagdidiit sa akin sa buong kargamento ay hindi ginawa sa port, hindi ginawa sa opisina ng customs. Ginawa ito rito mismo, sa loob ng aming silid gamit ang printer ng aking asawa. Biglang bumukas ang pinto. Si Gael nakatayo sa may pintuan nakatitig sa akin habang hawak ko ang dalawang papel. "Hun, bakit gising ka pa? At anong ginagawa mo sa printer ko?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado pero may talim sa kanyang mga mata na hindi ko napansin noon. Numiti ako nang pilit itinatago ang panginginig ng aking mga kamay sa likod ng aking likuran. "May tinitingnan lang akong report para sa opisina bukas, Hon. Akala ko kasi naubusan ng ink ang printer natin." Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang otoridad sa aking boses na tila nag-i-interrogate lang ng isang suspect. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking balikat at hinalikan ang aking noo. "Masyado kang nagtatrabaho. Hayaan mo na ang trabaho sa opisina. Dito sa bahay, ikaw ang asawa ko, hindi ang major. Halika na, matulog na tayo." Sumunod ako sa kanya sa kama, pero ang bawat hebla ng aking katawan ay naninigas. Habang nakapikit ako at nararamdaman ang bigat ng braso ni Gael sa aking baywang, isang katotohanan ang malinaw na sa akin. Ang bahay na itinuring kong kanlungan ay naging isang crime scene. At ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay ang mismong taong naghahanda ng aking hatol. Hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Ako ay isang alvero, isang major ng kapulisan. Kung gusto nilang maglaro ng madumi sa loob ng sarili kong pamamahay, ipapakita ko sa kanila kung paano manghuli ang isang tunay na alagad ng batas. Bukas sisimulan ko ang pag-iimbestiga. Hindi bilang asawa, kundi bilang ang opisyal na hindi nila kailanman dapat kinalaban. Ang umaga sa mansyon ng mga Barameda ay laging nagsisimula sa amoy ng bagong luto na barako at ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na puno ng lihim. Habang isinusuot ko ang aking uniforme sa harap ng salamin, bawat butones ay tila isang bala na itinatanim ko para sa aking proteksyon. Ang bigat ng aking baril sa holster ay hindi kasing bigat ng dokumentong itinago ko sa ilalim ng lining ng aking bag. "Hon, alis ka na agad, Sabado naman ah." Boses ni Gael mula sa pinto. Nakasuot pa siya ng silk na bathrobe, mukhang relax na relax. "May emergency meeting sa Camp Gael. May malaking operasyon na pinaplano." Sagot ko nang hindi siya nililingon. Pinapanood ko ang kanyang refleksyon. Hindi siya kumukurap.
Operasyon tungkol saan? Standard anti-smuggling operation. Bakit hon? May dapat ba akong malaman? Humarap ako sa kanya, ang aking mga mata ay diretsyo at matalas. Tumawa siya ng bahagya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay gumalaw, isang senyales ng kaba. Wala naman. Nag-aalala lang ako sa safety mo. Masyado kang dedicated. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa ibaba, kasunod ang hiyaw ng mga katulong. Si Doña Remedios ang senyora! Hinimatay! Mabilis kaming bumaba ni Gael. Nakita ko ang aking biyenan na nakasandal sa sofa na mumutla at tila hirap huminga. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Agad akong lumapit at kinuha ang kanyang pulso. Malakas ang tibok, ngunit ang kanyang paghinga ay masyadong mababaw, tila pinipilit. Luningning, ang puso ko. Mahinang ulat ni Remedios. Huwag kang aalis. Kailangan kita rito. Nanay, tatawag ako ng ambulansya. Sabi ni Gael na halatang natataranta. Huwag. Ayoko sa ospital. Pigil ni Remedios. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa na may halong utos. Luningning anak, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Huwag mo muna akong iwan. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito, kahit na yun lang, bayaran mo ng kaunting oras. Tumitig ako sa kanya. Ito na naman kami. Utang na loob. Ang paboritong armas ni Remedios para itali ako sa bahay na ito. Alam niyang may mahalaga akong pupuntahan. Alam niyang bilang isang pulis, ang bawat minuto ay mahalaga. Sige na hon. Ako na ang tatawag sa doktor natin. Dito ka muna sa tabi ni nanay. Pakiusap ni Gael bago lumabas ng silid para tumawag. Nanatili ako sa tabi ni Remedios. Pinuhat namin siya pabalik sa kanyang silid. Habang inaalalayan ko siya, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang mga labi ay hindi nang ingitim, at ang kanyang balat ay hindi malagkit na gaya ng karaniwang inaatake sa puso. Uminom ka na ba ng gamot mo, nanay? Tanong ko habang kinukuha ang baso ng tubig. Nasa ibabaw ng table, yung kulay puting bote. Turo niya habang nakapikit at tila naghihingalo. Kinuha ko ang bote. Ito ay isang mamahaling maintenance medicine para sa puso. Pinuksan ko ito para kumuha ng isang tableta. Ngunit bago ko ibigay sa kanya, palihim ko itong inamoy at dinikit ng bahagya sa dulo ng aking dila. Walang pait. Walang chemical na lasa. Asukal. Ang gamot na iniinom niya ay mga asukal na tableta lang na ginawa para magmukhang gamot. Isang palabas? Inumin mo na ito, nanay, sabi ko nang walang emosyon. Pinanood ko siyang lunukin ang gamot. Ilang minuto lang ang lumipas, tila gumaan na ang kanyang pakiramdam. Salamat, Luningning. Buti na lang nandito ka. Alam mo nung kinuha ka ni Gael mula sa putikan ng port area? Nangako ako sa sarili ko na aalagaan kita na parang tunay na anak. Kaya sana, huwag mong sisirain ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Ang pamilya ay dapat nagpoprotektahan sa isa't isa, hindi nagbabantayan. Sabi niya habang hinahaplos ang aking kamay. Ang kanyang boses ay tila isang babala na binalot sa pelus. Hindi ako sumagot. Tumayo ako para ayusin ang kanyang kumot. Magpahinga ka na muna, nanay. Kukunin ko lang ang jacket mo sa baba para hindi ka lamigin. Lumabas ako ng kanyang silid, ngunit sa halip na bumaba, ay dumaan ako sa kanyang walk-in closet. Ang mga mata ko ay mabilis na naghanap. Nakita ko ang itim na blazer na suot niya kagabi, nang mabalitaan kong may dumarating na shipment sa port. Sinalat ko ang mga bulsa. Sa kaliwang bulsa, may nakuha akong isang maliit na kapirasong papel, isang listahan ng mga serial numbers ng container na eksaktong kapareho ng nasa envelope na nakuha ko sa camp. At sa kanang bulsa, may naramdaman akong matigas at malamig na bagay. Inilabas ko ito. Isang susi. Hindi ito karaniwang susi ng pinto sa bahay.
Ito ay isang heavy-duty security key, ang uri ng susi na ginagamit sa mga high-security padlocks ng mga cargo container sa port. Sa gilid ng susi, may nakaukit na maliit na logo. Isang letrang R na napapalibutan ng ahas. Ang logo ng dati pang kumpanya ng asawa ni Remedios na akala ko ay matagal lang sarado. Narinig ko ang mga yabag ni Gael na papalapit sa silid. Mabilis kong isinilid ang susi sa aking bulsa at lumabas ng closet dala ang jacket. Han, okay na si nanay? Tanong ni Gael. Maayos na siya, nakatulog na. Sagot ko. Gael, may kailangan lang akong itanong. May warehouse pa ba kayo sa lumang port yung dating ginagamit ng tatay mo? Sandali nga patigil si Gael. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkabahala bago siyang umiti. Wala na hon. Binenta na ni Nana yon para pambayad sa utang noon bago tayo ikasal. Bakit mo na itanong? Wala naman. May nakita lang akong lumang dokumento sa opisina. Pagsisinungaling ko. Hinalikan niya ako sa no. Huwag mo na isipin yon. Mag-focus ka na lang sa rest day mo. Pagtalikod niya, naramdaman ko ang talim ng susing nasa bulsa ko. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam kong ang hinimatay na biyenan ko ay nagmamasid lang sa bawat galaw ko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapaamo o napapatahimik. Ngunit ang hindi nila alam ang susing ito ay hindi lang mabubukas ng container. Ito ang magbubukas ng pinto sa impyernong kanilang itinago. Ang 2:00 na madaling araw sa pantalan ng Cebu ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ang amoy ng kalawang krudo at alat ng dagat ay tila nanunuot sa aking balat habang dahan-dahan kong ipinaparada ang aking lumang sasakyan sa isang madilim na sulok malayo sa mga surveillance camera na ako mismo ang nagpalagay noong nakaraang taon. Dito ako lumaki. Ang bawat ingay ng mga crane at ang sigaw ng mga kargador ay musikang pamilyar sa akin. Ngunit na yung gabi, ang pantalan ay tila isang stranger o isang lugar na puno ng mga aninong may dalang panganib. Ate, bakit ka nandito? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses mula sa likuran ko. Mabilis ang aking kamay sa paghawak sa aking baril sa baywang bago ko na-realize kung sino ang nagsalita. Si Kulas, ang aking kuya. Nakasuot siya ng reflectorized vest. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pagod. Siya ang foreman sa warehouse. 7 ang pinakalumang bodega ng Barameda Logistics. Kuya, huwag kang maingay, pabulong kong sabi habang hinihila ko siya sa anino ng isang malaking container. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't day shift ka? Umiwas ng tingin si Kulas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang isang lukot na sigarilyo. Pinatawag ako ni Senyora Remedios. May special shipment daw na kailangang ilabas bago mag-umaga. Ate, umalis ka na rito. Hindi mo dapat nakikita ito. Naramdaman ko ang kaba sa boses ni Kuya. Si Kulas ay isang mabuting tao. Ngunit alam kong madali siyang matakot, lalo na kay Remedios. Kuya, anong laman ng mga container na yon? Bakit kailangang madaling araw ilabas? Alam mo bang ang pangalan ko ang nakataya sa mga dokumentong ito? Napatingin sa akin si Kulas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Ate Lunengneng, wala akong alam. Sabi lang nila, pirmahan ko lang yung mga logbook at huwag nang magtanong. Sabi ni Gael, para ito sa kinabukasan nating lahat. Pero ate, bago pa man makapagtuloy si Kuya, isang malakas na busina ng truck ang umalingaw-ngaw. Nakita ko ang isang pangkat ng mga lalaki na papalapit sa warehouse 7. Hindi sila ang mga regular na kargador. Ang kanilang mga galaw ay mabilis tahimik at tila mga sanay sa illegal na gawain. Kailangan ko nang bumalik ate. Parating na sila. Sabi ni Kulas bago mabilis na tumakbo palayo. Nanatili akong nakatago. Inilabas ko ang susing nakuha ko mula sa silid ni Remedios. Tinitigan ko ang logo ng ahas. Ayon sa record, ang warehouse 7 ay hindi na aktibo. Pero bakit maliwanag sa loob?
Ginamit ko ang aking kaalaman sa paligid para makalapit sa likurang bahagi ng bodega. May isang maliit na vent sa itaas na sapat na para makita ko ang nangyayari sa loob. Ang nakita ko ay nagpakulo sa aking dugo. 12 ng mga crates ang binubuksan. Sa ibabaw, may mga lehitimong produkto, mga delata at tela. Ngunit sa ilalim, may mga nakatagong pakete na nakabalot sa itim na plastik. Nakita ko si Kulas na sa pilitang pinapipirma sa isang stack ng mga dokumento. Ang mga dokumentong iyon ay may header ng opisina ko, ang Police Regional Office. Ginagamit nila ang aking otoridad para protektahan ang kanilang mga kontrabando. Ang tiwalang ibinigay ko kay Gael at ang pagsisilbing shield ko sa kumpanya ay naging instrumento para sa kanilang kasamaan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kargador ay tumayo ng matuwid at tumabi. Mula sa dilim isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa loob mismo ng bodega. Isang puting BMW. Alam ko ang sasakyang iyon. Kay Cyrene Valmoria, iyon ang punong abogado ng kumpanya at ang babaeng nakita kong kasama ni Gael. Bumaba si Cyrene mula sa sasakyan, suot ang isang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa maduming bodega. May hawak siyang tablet at isang piraso ng papel. Siguraduhin ninyong bago mag-alas 5, wala na rito ang mga special items. Ang mga dokumentong may pirma ni Major Alvero ang ipakita ninyo sa gate kung sakaling may mag-inspeksyon, utos ni Cyrene. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. Lumapit siya kay Kulas at hinawakan ang balikat nito. Huwag kang mag-alala, Kulas. Kapag natapos ito, bayad na ang lahat ng utang mo sa kasino. At ang kapatid mo, mananatili siyang hero sa paningin ng publiko habang tayo ay yumayaman. Tumawa si Cyrene isang tawang, tila nanunuya sa lahat ng pinaglaban ko sa buhay. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ng aking katawan sa galit. Gusto kong bumaba ilabas ang aking baril at arestuhin silang lahat. Ngunit alam ko ang protocol. Wala akong dalang backup, at sa oras na lumabas ako, tiyak na gagamitin nila si Kulas laban sa akin. Kinuha ko ang aking phone at palihim na kumuha ng litrato at video. Bawat mukha, bawat package, at ang presensya ni Cyrene ay kinunan ko ng ebidensya. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pag-record, isang anino ang bumagsak sa aking likuran. Naramdaman ko ang dulo ng isang matigas na bagay na nakatutok sa aking tagiliran. Major, hindi ba't sabi ko sa'yo, dapat ay nagpapahinga ka na sa tabi ng asawa mo? Nanigas ang aking buong katawan. Hindi yun boses ni Gael. Hindi rin kay Cyrene. Yon ang boses ng security head ng Barameda Logistics, isang bating pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon si SPO Apat Mendoza. Dahan-dahan ang galaw, Major. Ayaw nating madumihan ang maganda mong uniforme ng dugo, di ba? Dito ko napagtanto, hindi lang pala pamilya ang kalaban ko. Ang buong sistema sa loob ng kumpanya ay binuo para lalamunin ako. Dahan-dahan ang galaw, Major. Ayaw nating madumihan ang maganda mong uniforme ng dugo, di ba? Ramdam ko ang lamig ng bakal ng baril ni Mendoza sa aking tagiliran. Ngunit sa likod ng takot, namuuo ang isang malamig na galit. Hindi ako naging major sa pamamagitan ng swerte lang. Bawat ranggo sa balikat ko ay kinuha ko sa gitna ng putok ng baril at panganib. Mendoza. Mahina kong sabi ang boses ko ay matatag. Alam mo ang protocol. Sa oras na hindi ako makabalik sa camp para sa morning briefing, magkakagulo ang mga unit ko. Sigurado ka bang gusto mong maging mitsa ng sarili mong kamatayan? Tumawa ang corrupt na ex-police. Wala nang pakialam ang camp sa iyo, Luningning. Sa tingin mo ba itong operasyon sa warehouse, pito lang ang ebidensya laban sa iyo? Kapag natapos ang gabing ito, ang lahat ng CCTV at logbook ay magpapakita na ikaw ang nag-escort sa mga container na ito. Sa isang iglap, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ginamit ko ang aking siko para patamaan ang kanyang tadyang ng buong lakas. Narinig ko ang paglagotok ng buto at ang kanyang pag-ungol.
Sa pagkagulat niya, mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Inikot ito at ginamit ang sarili niyang bigat para ibagsak siya sa semento. Hindi ko na hinintay na makabangon siya. Mabilis akong tumakbo patungo sa dilim ng mga naglalakihang container. Narinig ko ang mga sigaw sa likuran ko at ang tunog ng mga yabag na humahabol. Ngunit kabisado ko ang pantalan. Pumasok ako sa isang makipot na eskinita sa pagitan ng mga warehouse, dumaan sa ilalim ng mga nakaparadang trailer hanggang sa marating ko ang aking sasakyan. Ang puso ko ay tila sasabog sa dibdib. Ngunit hindi ako pwedeng huminto. Nakita ko ang puting BMW ni Cyrene na mabilis na lumalabas sa main gate ng port. Pinihit ko ang susi ng aking sasakyan at dahan-dahang sumunod pinapatay ang aking headlight para hindi mapansin. Sinundan ko siya hanggang sa marating namin ang isang eksklusibong condominium sa Cebu IT Park. Alam ko ang lugar na ito. Isa ito sa mga property na binili ng Barameda Logistics noong nakaraang taon, na ang sabi ni Gael ay para sa mga investors. Ginamit ko ang aking police ID sa security guard sa lobby. Official police business. Huwag kang mag-aanunsyo sa intercom. Seryoso kong utos. Dahil sa aking uniforme at otoridad, mabilis akong pinayagang makapasok. Nakarating ako sa ika-22 palapag. Unit 2205. Paglapit ko sa pinto, narinig ko ang mahinang musika at ang hagikik ng isang babae. Ang bawat hakbang ko ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi nakalock ng maigi ang pinto, tila may inaasahang bisita. Dahan-dahan ko itong itinulak. Ang tumambad sa akin sa loob ng malawak at marangyang sala ay isang eksenang wumasak sa natitira ko pang tiwala sa sangkatauhan. Nakita ko si Gael, ang aking asawa. Ang lalaking pinang-akuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang isang baso ng wine, habang si Cyrene ay nakasandal sa kanyang balikat, tila isang ahas na nakapulupot sa kanyang biktima. "You're genius, Han," sabi ni Cyrene sa isang malanding tono. Imagine ang asawa mong major ang magiging muka ng pinakamalaking smuggling case sa kasaysayan ng Cebu. Habang siya ay nabulok sa kulungan tayo, ay nasa Switzerland na nag-e-enjoy sa perang kinita natin. Tumawa si Gael, isang tawa na hindi ko kailanman narinig sa loob ng aming bahay. Isang tawang puno ng kasamaan at kayabangan. "Masyado siyang naging kampante sa integrity niya," sagot ni Gael. Akala niya sapat na ang maging matapat na pulis. Hindi niya alam na sa mundong ito ang kapangyarihan ay nasa pera, hindi sa badge. Isang buwan na lang, Cyrene. Kapag nailabas na ang huling shipment sa bago nating port, itatanim na natin ang lahat ng ebidensya sa opisina niya at sa bahay ng kuya niyang si Kulas. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang ako ang sisirain nila. Isasama nila ang kapatid ko, ang tanging pamilyang naiwan sa akin. "And how about your mother?" Tanong ni Cyrene habang hinahaplos ang mukha ni Gael. Si Nanay Sia ang utak ng lahat, Cyrene. Huwag mo minaliit si Doña Remedios. Siya ang nagturo sa akin na ang pamilya ay isang negosyo, at sa negosyo ang mga pabigat ay dapat tinatanggal. At si Luningning siya ang pinakamalaking pabigat sa amin ngayon. Masyado siyang maraming alam, masyado siyang matanong. Hinapit ni Gael si Cyrene at hinalikan ito ng matagal sa harap ko. Ang sakit ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa aking puso. Ngunit sa halip na luha ang lumabas sa aking mga mata, ay ang apoy ng paghihigante. "Dapat ba nating tapusin ang plano ngayong gabi?" Tanong ni Cyrene. "Huwag tayong magmadali. Hayaan nating namnamin niya ang huling mga araw niya bilang major. Gusto kong makita ang mukha niya kapag mismong mga tauhan niya ang nagpusas sa kanya sa harap ng media. I want to see her dignity crushed into pieces," sabi ni Gael nang may halong put. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking baril, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi sapat ang patayin sila rito. Kung papatayin ko sila ngayon, mamatay silang biktima.
Gusto kong mabuhay sila para makita ang pagguho ng kanilang mundo. Gusto kong makita silang nakasuot ng kulay kahel na damit, nakakulong sa likod ng rehas na gawa sa sarili nilang kasakiman. Habang naglalakad ako palayo sa unit na iyon, bawat luha na pumatak sa aking pisini ay tuyo na bago pa man umabot sa aking baba. Ang lunining na asawa ni Gael ay namatay na sa kwartong iyon. Ang natitira na lang ay si Major Luningning Alvero. Bumalik ako sa aking sasakyan at kinuha ang aking radio. Dispatch, this is Major Alvero. I need a private and encrypted line to Director General of the NBI. Tell him, a tiger is ready to hunt. Tumingala ako sa gusali ng condominium. 1 buwan. Iyon ang deadline nila. Pero hindi nila alam sa bawat segundong lilipas, mula ngayon ang bawat hakbang nila ay bilang na. Ipinangako ko sa harap ng dambana ng batas na poprotektahan ko ang mga inosente. Ngayong gabi, sinisimulan ko ang pinakamahalagang misyon ko. Ang linisin ang sarili kong pangalan at ibaon ang mga demonyong nagtatago sa likod ng apelidong Barameda. Pumasok ako sa aming mansyon habang ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga kurtinang seda. Ang bahay na ito na binuo namin ni Gael sa loob ng 2 dekada ay tila isang malaking puntod ng aking mga pangarap. Bawat mamahaling gamit, bawat chandelier at bawat painting sa dingding ay tila mga saksi sa aking pagkabulag. Tumigil ako sa harap ng aming wedding photo sa sala. Doon nakita ko ang isang luningning na puno ng pag-asa. Suot ang puting belo, nakangiti ako sa tabi ng isang lalaking akala ko ay aking bayane. Ibinigay ko ang lahat ang mana ng aking mga magulang, ang aking oras, ang aking proteksyon. Para lang marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Ngunit ang lalaking nasa larawan ay isang ilusyon lang. Ang totoong Gael ay ang demonyong narinig ko kanina, ang lalaking nagnanais na makita akong gumagapang sa loob ng selda. Major, kailangan mo nang maghanda. Walang oras para sa luha. Bulong ko sa aking sarili. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang huling bakas ng alat sa aking pisingi. Mula sa sandaling ito, ang bawat galaw ko ay dapat na perpekto. Kailangan kong maging pinakamagaling na aktres sa sarili kong buhay. Narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Gael sa labas. Mabilis akong umakyat sa itaas, nagtanggal ng uniforme at nagsuot ng pantulog. Humiga ako sa kama at nagkunwaring mahimbing ang tulog. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok niya. Amoy wine pa rin siya, amoy ng pakikipagtagpo niya kay Cyrene. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa kabilang panig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong saksakin siya ng mismong panulat na ginamit niya sa pagpeke ng pirma ko. Ngunit nanatili akong hindi kumikilos. Ang galit ko ay ginawa kong bato matigas at malamig. Pagdating ng 7:00 ng umaga, bumangon ako na tila isang normal na asawa. Pumunta ako sa kusina at sinimulang ihanda ang paborito niyang almusal sinangag, longganisa at itlog. Ang bawat paghiwa ko ng bawang ay tila isang paghahanda para sa isang operasyon. Good morning, Hon! Boses ni Gael mula sa likuran ko. Niyakap niya ako sa baywang at hinalikan ang aking balikat. Ang kanyang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin na yon, ay nagpapatindig ng aking balahibo sa pandidire. Good morning, pilit kong ngiti. Ang himbing ng tulog mo, ah? Anong oras ka na ba nakauwi kagabi mula sa meeting sa Manila? Halos 4:00 na on. Masyado nga patagal ang usapan tungkol sa bagong port. Alam mo naman kailangang plansado ang lahat para sa future natin. Sagot niya habang kumukuha ng kape. Ang galing niyang magsinungaling. Kung hindi ko siya nakita kagabi, siguro ay naniwala na naman ako. Oo nga, ang future natin. Mahalaga yon. Sabi ko habang inilalagay ang plato sa harap niya. Luningning balita ko, may inaatake raw na warehouse sa port kagabi. Sabi ni Mendoza, may nakita raw siyang suspicious na tao roon. Tanong niya habang tila kaswal na kumakain. Ito na ang pain. Sinusubukan niya ako.
Sabi ni Mendoza sa report, pero mukhang maling akala lang daw. Baka mga magnanahaw lang ng tanso. Huwag mo nang isipin yun, Hon. Ako na ang bahala sa seguridad ninyo. Sagot ko ng may kumpiyansa. Nakita ko ang panandaliang pagluwag ng kanyang mga balikat. Akala niya ay nauto niya ako. Nang pumasok si Gael sa banyo para maligo, mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang aking specialized laptop mula sa aking bag at isang encrypted USB drive. Pumasok ako sa kanyang study room. Alam ko ang password niya, ang petsa ng aming anibersaryo. Isang mapait na katotohanan na ginagamit niya ang petsa ng aming sumpaan para sa kanyang mga illegal na transaksyon. Nanginginig ang mga daliri ko habang sinisimulan kong i-mirror ang kanyang hard drive. Nakita ko ang mga folder Project Alpha, Remedios Private, at ang pinakamasakit sa lahat, Cyrene New Life. Sa loob ng Project Alpha, nakita ko ang mga blueprint ng mga container na may hidden compartments. Nakita ko rin ang listahan ng mga opisyal na binabayaran nila. Ngunit may isang dokumento na kumuha ng atensyon ko. Isang life insurance policy sa pangalan ko na ang beneficiary ay si Gael. Isang pulisiya na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na may accidental death clause. Hindi lang nila ako gustong ipakulong. Gusto rin nilang makuha ang huling sentimo ng buhay ko. Anong ginagawa mo rito, Luningning? Mabilis kong isinara ang laptop at lumingon. Si Doña Remedios nakatayo sa may pinto, nakasuot ng kanyang mamahaling robe. Ang mga mata ay tila mga talim na sumusuri sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nanay, hinahanap ko lang po yung charger ng phone ko. Akala ko naiwan ni Gael dito. Tinang sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. Lumapit ang matanda sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at tinitigan ako ng malalim. Luningning ang talino ay isang biyaya, pero sa isang babae, ang sobrang talino ay pwedeng maging mitya ng sarili niyang kapahamakan. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Hindi ko po nakakalimutan, nanay, sagot ko. Lalo na ngayon, mas lalong lumilinaw sa akin ang lahat. Ngumiti siya, isang ngiting tila isang hukay na naghihintay sa akin. Mabuti naman, dahil sa pamilyang ito, ang katapatan ay binabayaran ng proteksyon. Pero ang pagtataksil, binabayaran ng higit pa sa buhay. Umalis si Remedios at doon ko lang naramdaman ang lamig ng pawis sa aking noo. Kinuha ko ang USB at laptop. May nakuha na akong sapat na ebidensya para simulan ang kaso. Ngunit kailangan ko pa ng isa pang bagay. Kailangan kang malaman kung sino ang high-ranking official na tinutukoy sa mga emails nila. Habang papaalis ako ng bahay patungong camp, tiningnan ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang pag-ibig ko ay nabulag. Ngunit ang hustisya ko ay gising na. Gael, Nanay Cyrene. Akala ninyo ay tapos na ang laro. Hindi ninyo alam ako ang naglalagay ng mga piraso sa chessboard. At sa huling tira, tinitiyak kong wala kayong matatakbuhan. Ang ulan sa eskinita ng Lorega ay may dalang amoy ng basang semento at bulok na basura ang amoy ng kahirapang pilit kong kinalimutan, ngunit laging humahabol sa akin. Dito ko natagpuan si Kuya Kulas. Nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang karenderya, may hawak na baso ng tanduay at nakatitig sa kawalan. Ang aking kuya, ang lalaking nagkalyo ang kamay para lang makatapos ako ng kolehiyo, ay tila isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila laging may nagmamasid sa kanya. Kuya, tawag ko. Halos mabitawan niya ang kanyang baso. Luningning, bakit ka nandito? Delikado rito para sa isang major na katulad mo. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako ang major sa harap niya ngayon. Ako ang bunsong kapatid na nag-aalala. Mas delikado ang ginagawa mo sa warehouse pito, kuya. Nakita kita kagabi. Nakita ko ang mga pinapapirmahan nila sa iyo. Napayuko si Kulas, nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala akong choice, Ning.
Alam mo namang baon ako sa utang sa kasino. Noong nakaraang buwan, muntik na nilang putulin ang mga daliri ko dahil hindi ako makabayad. At sino ang nagbayad ng utang mo, kuya? Si Doña Remedios, diba? Hindi sumagot si Kulas. Ngunit ang kanyang pananahimik ay sapat na kumpirmasyon. Kuya, ginalugad ko ang mga dokumento sa bahay. Patuloy ko ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng diin. Ang mga utang mo, hindi yun aksidente. Ang mga loan sharks na nagpautang sa'yo ay tauhan din ni Remedios. Pinatabakan nila sa utang para makuha nila ang leeg mo. At ngayon, ginagamit ka nila para maging pirante sa mga kontrabandong nakapangalan sa akin. Hindi totoo yan, sigaw ni Kulas, dahilan para mapalingon ang ilang lasing sa kabilang mesa. Humupa ang kanyang boses at naging pabulong. Mabait ang senyora. Sabi niya, gusto niya lang akong tulungan dahil pamilya ka na nila. Sabi niya, para ito sa'yo. Para sa akin, kuya, gising. Pinapapirma ka nila sa mga dokumentong nagsasabing ako ang nag-inspeksyon sa mga illegal na shipment. Kapag pumutok ang kasong ito, ikaw ang magiging saksi laban sa akin at ako ang mabubulok sa kulungan habang sila ay malaya. Ganyan ba ang para sa akin? Tumulo ang luha sa mga mata ni Kulas. Hindi ko alam. Ang sabi lang nila, kailangan nilang ilabas ang mga kargamento para hindi malugi ang kumpanya ni Gael. At ikaw daw ang magpuprotekta sa amin dahil malakas ka sa camp. Hinawakan ko ang kamay ni Kuya. Kuya, kailangan mong maging tapat sa akin. May iba pa ba silang hawak laban sa'yo? Bakit tila takot na takot ka kahit alam mong nandito ako? Tumingin si Kulas sa paligid. Tila sinisiguro na walang nakakarinig. Nung isang linggo, dinala ako ni Mendoza sa isang bodega sa Mandaue. May ipinakita silang video mo habang natutulog sa loob ng kwarto ninyo ni Gael. Sabi nila, bawat galaw mo, bawat hininga mo, binabantayan nila. Sabi ni Senyora, kapag hindi ako sumunod sa bawat utos nila, may mangyayaring accident sa'yo na hindi mo magagawang takasan gamit ang baril mo. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi lang pala bugaw ng utang si Remedios. Siya ay isang mamamatay tao na handang pumatay ng sariling manugang para sa pera. Ang bawat pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin sa loob ng mansyon ay isang paraan lang para bantayan ang bawat hakbang ko. Kuya, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Pakiusap ko. Magsalita ka na sa NBI. Protektahan kita, itatago kita sa isang safe house. Hindi pwede ning hindi mo kilala ang mga barameda? Hysterical na sabi ni Kulas. Akala mo ba negosyo lang ang hawak nila? Hawak nila pati ang mga opisyal na dapat ay kakampi mo. Kapag nagtaksil ako sa kanila, hindi lang ako ang mamamatay. Isasama ka nila. Major ako, kuya. Ako ang batas dito. Major ka lang sa labas ng pero, sa loob ng bahay na yun bihag ka? Tumayo si Kulas. Tila gustong tumakas sa katotohanang ibinibigay ko. Umalis ka na. Kalimutan mong nag-usap tayo. Ituloy mo na lang ang pagiging asawa ni Gael. Baka sakaling maawa pa sila sa'yo. Hahabulin ko sana siya nang biglang may humarang sa aming dalawang lalaking naka-jacket at may takip ang muka. Mabilis kong kinapa ang aking baril, pero bago ko pa ito mailabas, nakita ko ang isa sa kanila na may hawak na litrato-litrato ng bahay ni na Kuya Kulas, kung saan nandoon ang kanyang asawa at mga anak. Major Alvero, wag na nating palakihin ang gulo, sabi ng isa sa kanila. Sundin mo na lang ang payo ng kuya mo. Umuwi ka na, magluto ka ng masarap para sa asawa mo at kalimutan ang mga nakita mo sa port. Tiningnan ko si Kuya Kulas. Nakayuko siya, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Doon ko naintindihan ang tunay na lalim ng hukay na hinukay ni Remedios. Kuya, sabihin mo sa akin ang totoo. Bulong ko habang nakatitig sa mga tauhan ni Remedios. Bakit mo ba talaga ginagawa ito? Hindi lang ito dahil sa utang, di ba? Tumingin sa akin si Kulas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Isang pangungusap ang binitawan niya. Na tila isang hatol ng kamatayan sa aking puso. Sabi nila Ning, kapag hindi ako sumunod,
Ikaw ang unang sisirain nila. Sabi nila, kung hindi ako pipirma sa mga papel na yon, ilalabas nila ang ebidensyang ikaw ang pumatay sa tatay natin, 20 taon na ang nakakaraan. Sabi nila Ning, ikaw ang dahilan kung bakit tayo naging ulila. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mundong kinatatayuan ko ay tila gumunho. Ang lihim na itinago ko sa loob ng 2 dekada, ang aksidenteng kinasangkutan ko noong bata pa ako sa pantalan, ay hawak na pala ng mga barameda. Hindi lang ako biktima. Ako ay isang bihag na may tanikala ng nakaraan. Ang mga salita ni Kuya Kulas ay tila mga huling patak ng lason na tuluyang nagpalumpo sa aking puso. Habang naglalakad ako palayo sa madilim na eskinita ng Lorega, ang ulan ay tila naging dugo sa aking paningin. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo naging ulila. Ang alala ng gabing iyon, 20 taon, na ang nakakaraan ay muling bumalik ng may bagsik. Ang ingay ng mga container ang sigaw ni tatay at ang pagbagsak ng malalaking bakal. Bata pa ako noon, sumama ako sa pantalan para dalhan siya ng hapunan. Naalala ko ang pagtakbo ko patungo sa kanya, ang pagkadapa ko na naging dahilan para mawala siya sa focus, habang minamanyobra ang isang forklift. Ang huling nakita ko ay ang kanyang ngiti bago siya natabunan ng mga crates. Sa loob ng 2 dekada, dinala ko ang krus na iyon. Kaya ako nagpulis. Kaya ako naging matapang. At kaya ako naging bulag sa mga barameda. Dahil ang akala ko, ang pagpapakasal ko kay Gael at ang paglilingkod ko sa pamilyang tumulong sa amin pagkatapos ng trahedya ay ang tanging paraan para mabayaran ang buhay na kinuha ko. Ngunit ngayong gabi, bilang isang major, ang aking instinct ay nagsasabing may mali. Pumunta ako sa Police Archives Building sa gitna ng gabi. Ginamit ko ang aking master key para makapasok sa basement kung saan naka-embak ang mga cold cases at mga lumang record bago pa ang digitalization. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay tila amoy ng isang libingan. Hinanap ko ang taong 2004, Port of Cebu. Incident Report. Death of Artemio Alvero. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuklat ang dilaw na mga pahina. Nahanap ko ang report. Nakasulat doon, accidental death due to equipment failure and operator negligence. May kasamang sworn statement mula sa nag-iisang saksi, isang kargador na naggangalang Esteban Dizon. Ayon sa statement ni Esteban, si tatay daw ay nagmamadali at hindi sumunod sa safety protocols dahil may pamilyang nag-aabang sa kanya sa labas ng gate. Iyon ang naging basehan para hindi makakuha ng insurance ang pamilya namin. At ang tanging tumulong sa amin noon ay si Don Ricardo Barameda, ang ama ni Gael sa utos ni Remedios. Bakit naging equipment failure kung ang alam ko ay ako ang dahilan? Bulong ko sa sarili ko. Tiningnan ko ang mga litrato ng eksena. May isang bagay na kumuha ng atensyon ko bilang isang bihasang investigador. Sa isa sa mga litrato, makikita ang forklift na minamaneho ni tatay. Ang brake cable nito ay putol, pero hindi ito putol dahil sa kalumaan. Ang dulo ng cable ay pantay, tila pinutol ng isang matalim na bagay. Agad kong kinuha ang akin laptop at hinanap ang pangalang Esteban Dizon sa database ng mga pensyonado at PhilHealth. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang resulta. Si Esteban Dizon ay namumuhay ngayon sa isang marangyang subdivision sa Talisay. Isang kargador na nakabili ng mansyon. Mas malalim pa ang nahanap ko. Ang monthly allowance ni Esteban ay nanggagaling sa isang offshore account na nakapangalan sa RB Holdings. RB Remedios Barameda. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang nakapanulumang katotohanan. Hindi ako ang pumatay sa tatay ko. Ang aksidenteng pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay isang planadong pagpaslang. Si tatay ay pinatay dahil hindi siya pumayag na gamitin ang kanyang mga truck para sa unang batch ng illegal na kargamento ni Remedios. At ang mas masakit, ginamit nila ang trauma ng isang bata para kontrolin ako.
Ginawa nilang bilangguan ang sarili kong konsensya. Lumabas ako ng archives habang ang bukang liwayway ay nagsisimula ng maghulay dugo sa langit. Ang utang na loob na itinatanikala nila sa akin ay hindi isang utang. Ito ay isang madugong nakaw. Hindi na ako babalik sa mansyong iyon bilang isang biktima. Bawat halik ni Gael, bawat haplos ni Remedios, at bawat pag-aalaga nila ay isang insulto sa bangkay ng aking ama. Tinawagan ko ang aking pinakapinagkakatiwalaang tauhan sa NBI, si Agent Valderrama. Valderrama, kailangan ko ng surveillance kay Esteban Dizon. Huwag mong hahayaang makalapit ang sinuman sa kanya. Siya ang susi sa lahat. Utos ko ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Major, tumawag si Gael. Hinahanap ka niya. Sabi niya may surprise daw siya sa'yo sa opisina mo ngayon, ulat ni Valderrama. Napanghisi ako ng mapait. Surprise? Marahil ay ito, na ang sandaling itatanim na nila ang huling ebidensya para tuluyan akong mabulok sa kulungan. Hayaan mo siya, Valderrama. Hayaan mo silang magdiwang. Dahil sa bawat hakbang na ginagawa nila, patungo sa aking pagbagsak, mas lalo ko lang silang inilalapit sa dulo ng aking baril. Pinaandar ko ang aking sasakyan patungo sa camp. Ngayong araw, ang major ay hindi lang mag-iimbestiga. Ngayong araw, ang anak ni Artemio Alvero ay sisimulang maningil sa bawat patak ng dugo at bawat taon ng kasinungalingang kinuha ng mga barameda. Gael, nanay. Akala ninyo ay hawak ninyo ang nakaraan ko. Pero hindi ninyo alam, hawak ko na ang mitsa ng inyong kinabukasan. Pumasok ako sa aking opisina sa Camp Maximum na tila isang dayuhan. Ang bawat sulok na dati ay simbolo ng aking dedikasyon, ay tila naging isang bitag. Alam ko ang laro nila. Ngayong araw, ang surprise ni Gael ay hindi bulaklak o parangal, kundi ang huling pako sa aking kabaong bilang isang pulis. Surprise, hon! Bungad ni Gael habang nakasandal sa aking table. May hawak siyang isang mamahaling bouquet ng blue roses at isang kahon ng chocolate. Dahil major ka na, naisip ko na kailangang baguhin natin ang aura ng opisina mo. Nagpadala ako ng mga bagong gamit kaninang umaga habang wala ka. Tumingin ako sa paligid. Ang aking lumang filing cabinet ay pinalitan ng isang modernong electronic vault. Ang aking mesa ay bago na rin. Numiti ako isang ngiting kasing tigas ng semento. Salamat, Gael. Ang aga mo namang nag-abala, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa vault. Siyempre, hon, gusto kong safe ang mga documents mo. At para hindi ka na rin mahirapan, pinalagay ko na rin ang lahat ng files mo sa loob. Masayang sabi ni Gael. Hinawakan niya ang aking balikat at hinalikan ang aking pisingi. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na gumagapang sa aking balat. Nang lumabas si Gael para kumuha ng kape, agad kong sinuri ang vault. Hindi lang ito basta vault. May nakatagong slot sa likuran nito, isang lugar kung saan pwedeng magtanim ng dokumento na hindi dadaan sa main door. Binuksan ko ito gamit ang master key ng kumpanya na nakuha ko sa database ni Gael. Sa loob nakita ko ang isang makapal na folder. Oplan Blue Marine. Sa loob nyon ay ang mga peking records ng mga transaksyon sa droga at armas na lahat ay may pirma ko. Ito na ang ebidensyang gagamitin nila para arestuhin ako sa harap ng media sa araw ng fiesta. Ngunit hindi ako ang luningning na dati. Mabilis kong kinuha ang aking spy camera pen at kinunan ng litrato ang bawat pahina. Pagkatapos inilabas ko ang isang device mula sa aking bulsa, isang GPS and audio bug. Itinanim ko ito sa loob ng vault ni Gael sa mismong wiring nito. Valderrama, pasok! Bulong ko sa aking radio earpiece. Major, nasa labas na kami. Nakaposisyon na ang NBI team sa tapat ng opisina ni Cyrene at sa mansion. Sagot ni Agent Valderrama. Good. Huwag kayong gagalaw hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Kailangan nating makuha ang aktuan na loading ng shipment sa gabi ng blessing ng bagong port. Utos ko. Lumabas ako ng camp at nagtungo sa isang tagong sari-sari store sa labas ng port area.
Doon muli kong kinatagpo si Kuya Kulas. Pero ngayon, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni tatay. Pinatay nila si tatay, kuya. Pinutol nila ang brake cable ng forklift niya para lang hindi siya makahadlang sa mga illegal nilang gawain. Sabi ko, habang ipinapakita ang litrato ng archives. Nakita ko ang panghinginig ng mga panga ni Kulas. Ang takot niya ay napalitan ng isang nagbabagang pot. Ang mga hayop na yon, pinaglingkuran ko sila ng 20 taon, Ning. Akala ko utang na loob natin ang buhay natin sa kanila. Ibinurol natin si tatay gamit ang perang nang galing sa pumatay sa kanya. Kuya, kailangan kong maging matatag ka. Ito ang device. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na key fob na may hidden camera at audio recorder. Sa gabi ng fiesta, ikaw ang magbabantay sa loob ng warehouse 7. Kailangan nating makuha ang boses ni Remedios habang ibinibigay ang go signal sa mga truck. Kaya mo ba ito? Tumango si Kulas ng buong determinasyon. Para kay Tatay Ning, gagawin ko. Kahit ikamatay ko pa. Nang makauwi ako sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong ako ng isang napakatahimik na bahay. Ang hapunan ay nakahanda na, ngunit si Remedios lang ang nakaupo sa lamesa. Wala si Gael. Luningning, halika, maupo ka. Mukhang napagod ka sa camp. Boses ng aking biyenan. Nakasuot siya ng salamin at may binabasang libro tungkol sa mga banal na salita. Isang napakalaking kabalintunaan. Umupo ako at sinimulang kumain. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Bakit tila napakatahimik mo nitong mga nakaraang araw, anak? Tanong ni Remedios. Wala ka ng mga tanong tungkol sa kumpanya. Wala ka na ring imik tungkol sa mga investigations mo. Napagtanto ko lang po, nanay, na tama kayo. Sagot ko habang hindi tumitingin sa kanya. Ang pamilya ay dapat nagpoprotektahan sa isa't isa. Ang utang na loob ay dapat binabayaran. Tumigil sa pagbabasa si Remedios. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang libro at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti naman at naintindihan mo na, Luningning, dahil ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay tila mga ligaw na damo na kailangang bunutin bago pa makahawa sa buong harden. Sandaling tumigil ang tibok ng puso ko. Alam ko ang tono na yon. Hindi na ito gaslighting. Ito ay isang direktang banta. O siya, magpahinga ka na. Bukas ang blessing ng bagong port. Isang napakalaking araw para sa ating lahat. Isang araw na hinding-hinding mo malilimutan. Dagdag ni Remedios, bago tumayo at iwan ako sa hapagkainan. Habang pinapanood ko siyang umakyat sa hagdan, naramdaman ko ang bigat ng baril na itinago ko sa ilalim ng lamesa. Ang digmaan ay nakatakda na. Bukas sa harap ng lahat, huhubaran ko ang mga maskara ng mga barameda. Ngunit habang tinitingnan ko ang selyadong envelope sa aking bag, isang katanungan ang pumasok sa isip ko. Handa na nga ba ang lahat? O meron pang isang baraha si Remedios na hindi ko pa nakikita? Ang gabi, bago ang blessing ng bagong port ay tila isang huling hapunan. Ang hapagkainan ng mga barameda ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier. Puno ng mga pagkaing ang sasarap, ay tila nakakalunod sa baho ng mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mansyong ito. Isang tagay para sa ating tagumpay, nakaniting sabi ni Gael, habang itinaas ang kanyang baso ng mamahaling wine. Bukas ang Barameda Logistics ay hindi na lang basta kumpanya sa Cebu. Magiging gateway na tayo ng buong bansa. Tumitig ako sa pula ng wine sa aking baso. Tila dugo ito. Dugo ni tatay. Dugo ng bawat taong niloko at ginamit ng pamilyang ito. Hon, may surprise pa pala ako sa iyo, sabi ni Gael. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, isang kuwintas na may malalaking diamante ang kumikinang sa loob. Para ito sa pinakamagandang major sa buong Pilipinas.
Isang simbolo ng pasasalamat ko sa lahat ng sakripisyo mo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa likuran ko. Naramdaman ko ang lamig ng diamante sa aking leeg habang isinusuot niya ito. Pero hindi ito alahas para sa akin. Ito ay isang kadena. Isang gintong tanikala na ang layunin ay sakalin ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Napakaganda mo, Luningning. Bulong ni Gael sa aking tainga bago hinalikan ang aking balikat. Sana iisuot mo rin ang katapatan mo sa amin, gaya ng pagsuot mo sa kwintas na yan. Salamat, Gael. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sagot ko pilit na pinapatatag ang aking boses. Dahan-dahang ibinaba ni Remedios ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal sa porselana ay parang isang hatol sa gitna ng katahimikan. Ngayong gabi, Luningning, kailangan din nating ayusin ang ilang papeles, sabi ni Remedios habang inilalabas ang isang asul na folder. Ito ay para sa insurance ng pamilya at ng kumpanya. Dahil ikaw ang security consultant at katuwang ni Gael, kailangan ang pirma mo para masiguradong protektado ang ating mga assets. Sakaling may hindi inaasang mangyari, inilapip ni Remedios ang folder sa akin. Pinasa ko ang bawat salita. Sa ibabaw, mukha itong standard insurance policy. Pero sa ilalim ng mga technical na salita at maliliit na letra, nakatago ang isang Affidavit of Assumption of Liability. Kapag pinirmahan ko ito, inaamin ko na lahat ng desisyon sa pagpasok ng mga kargamento sa port ay dumaan sa personal kong utos at kontrol. Isa itong lihim na confession note. Insurance ba talaga ito, Nanay O? Isang paraan para masiguradong may sasalo sa lahat ng bala kapag nagkaproblema? Tanong ko ng may kaswal na tono habang tinititigan si Remedios sa mata. Sandaling napatigil ang pag-ikot ng baso ni Gael. Ang ngiti ni Remedios ay hindi natinag, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging kasing lamig ng yelo. Luningning, huwag mo namang lagyan ng malisya ang pag-aalaga namin sa iyo, mahinang sabi ni Remedios. Inaalala lang namin ang kapakanan mo. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Isipin mo ang kapatid mo si Kulas. Hindi ba't gusto nating lahat ng isang tahimik at masaganang buhay? Pirmahan mo na ito, anak. Tapusin na natin ang pag-aalinlangan. Inabot sa akin ni Gael ang kanyang sariling fountain pen, ang mamahaling pen na ginamit niya sa pagpeke ng aking pirma noon. Kinuha ko ang pen, pero lingid sa kanilang kaalaman, mabilis kong ipinalit ang aking sariling tactical pen na may parehong disenyo, ngunit may lamang disappearing ink, isang uri ng tinta na ginagamit sa mga undercover operations na nabubura ng kusa pagkatapos ng 3 oras kapag nadikit sa hangin. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Gael, pagkatapos ay kay Remedios. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mukha. Ang pananabik na makitang isinusuko ko na ang aking buhay sa kanila. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel. Isang matapang na Luningning Alvero Barameda ang iginuhit ko sa bawat pahina. Nang matapos ang huling pirma, nakita ko ang pagluwag ng mga balikat ni Gael. Mabilis na kinuha ni Remedios ang folder at niyakap ito na tila isang kayamanan. Mabuting bata, sabi ni Remedios. Ngayong gabi, makakatulog na tayong lahat ng mahimbing. Alam mo, Luningning, sa huli, ang pamilya pa rin ang mananalo. Tama po kayo, Nanay, sagot ko habang hinahawakan ang diamanteng kwintas sa aking leeg. Sa huli, ang katotohanan ang mananalo. Pagbalik ko sa aming silid, tiningnan ko ang relo ko. 10:00 ng gabi. Pagdating ng 1:00 ng madaling araw, ang mga pirma ko sa folder ni Remedios ay magiging puting espasyo na lang. Magiging blanko ang kanilang armas laban sa akin. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Bago ako lumabas ng dining room, napansin ko ang isang text message sa phone ni Remedios na naiwan sa lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The Major's brother is secured. If she plays dirty tomorrow, he won't see the sunrise. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Kuya Kulas.
Akala ko ay ligtas na siya. Akala ko ay nasa ilalim na siya ng proteksyon ng NBI. Pero tila nahanap siya ng mga tauhan ni Mendoza. Isang malaking desisyon ang kailangan kong gawin. Itutuloy ko ba ang pag-aresto sa kanila bukas, kahit manganib ang buhay ng tanging kapatid ko? O papayag akong maging tumbahan ng pamilyang ito para lang iligtas siya? Tiningnan ko ang aking baril na nakatago sa ilalim ng unan. Ang kwintas sa aking leeg ay tila mas lalong humihigpit. Hindi ako pwedeng mabigo, bulong ko. Hindi ngayong gabi. Ang sikat ng araw sa bagong port ng Cebu ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Ang amoy ng dagat ay nahahaluan ng amoy ng mamahaling bulaklak at buffet catering para sa mga VIP. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Suot ang aking full dress uniform, ang bawat medalya sa aking dibdib ay kumikinang. Ngunit, sa loob ko, bawat tibok ng puso ko ay isang panalangin. Para sa kaligtasan ni Kuya Kulas. Hon, ayos ka lang. Bakit parang ang lamig ng kamay mo? Bulong ni Gael habang hawak ang aking braso sa harap ng mga kamera. Excited lang ako para sa'yo, Gael. Pilit kong sagot. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang mga senador, ang mayor at ang mga dambuhalang negosyante. Sa gilid, nakaupo si Doña Remedios na tila isang reyna, suot ang kanyang kulay gintong terno, ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ko. 5 minuto bago magsimula ang programa, nakaramdam ako ng pag-vibrate sa aking smartwatch. Isang text mula kay Agent Valderrama. Package secured. Your brother is safe. Target house in Talisay neutralized. Go for signal, Alpha. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa aking lalamunan. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa akin ay biglang naging isang dambuhalang alon ng determinasyon. Hindi na ako bihag. Ako na ang mga ngaso. Ladies and gentlemen, panimula ng MC. Let us welcome the CEO of Baramida Logistics, Mr. Gael Baramida, for his keynote address and the unveiling of our new port operations. Tumayo si Gael sa gitna ng palakpakan. Ang kanyang kayabangan ay abot langit. Ang Baramida Logistics ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang pamilya. At ang port na ito ang magpapatunay na ang pamilyang Baramida ay laging tapat sa serbisyo sa tulong na rin ng aking butihing asawa, si Major Luningning Alvero Barameda. Tumingin si Gael sa akin at kinindatan ako. Itinuro niya ang dambuhalang LED screen sa likuran niya. Ngayon, panuurin natin ang dokumentaryo ng ating paglalakbay. Patungo sa tagumpay na ito. Ang mga ilaw sa VIP tent ay dahan-dahang namatay. Ang screen ay nagsimulang magliwanag. Inasahan ni Gael ang corporate video ng kanilang mga truck at barko. Inasahan ni Remedios ang pagpapakita ng kanilang mga charity works. Ngunit ang lumabas sa screen ay ang video mula sa Warehouse 7. Ang buong crowd ay napasinghap. Nakita sa screen ang mukha ni Gael at Cyrene sa loob ng bodega. Malinaw na maririnig ang boses ni Gael. Imagine ang asawa mong Major ang magiging mukha ng pinakamalaking smuggling case. I want to see her dignity crushed into pieces. Ano ito? Patayin ninyo ang screen? Sigaw ni Gael. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, na tila isang bangkay. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumabas ay ang mga scan ng Oplan Blue Marine na nakuha ko mula sa vault. Ang mga pekeng dokumento, ang mga listahan ng suhol, at ang serye ng mga emails ni Remedios tungkol sa pagpatay sa aking ama 20 taon na ang nakakaraan. This is a lie. Isang sabotage ito. Sigaw ni Remedios habang tumatayo. Tumingin siya sa akin nang may nadlilisik na mga mata. Luningning, ano ang ginagawa mo? Lumakad ako patungo sa gitna ng entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ng nanginginig na MC. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan, kasing lamig at kasing talim ng isang hatol. Ladies and gentlemen,
As a major of the Philippine National Police, it is my duty to serve and protect, even if the enemy is inside my own home. Sabi ko ng malakas at buong tatag. Walang kwenta yan, May. Pirmadong dokumento kami. Ikaw ang utak ng lahat ng ito. Sigaw ni Gael habang inilalabas ang asul na folder na pinirmahan ko kagabi. Narito ang ebidensya, Ika. Tumigil si Gael sa pagsasalita nang buksan niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang mga pahina na dapat ay may pirma ko ay blanko. Ang disappearing ink ay tuluyan ng nabura. Paanong... Nauutal na, sabi ni Gael. Ang katotohanan ay hindi na itatago ng isang piraso ng papel, Gael, sabi ko. Sa isang hudyat 7 sa mga malalaking container na nasa likuran ng entablado, ang sabay-sabay na binuksan ng mga tauhan ng NBI at Bureau of Customs. Bumuhos mula sa loob ang libu-libong pakete ng illegal na droga at mga armas na nakatago sa ilalim ng mga delata. Ang mga media camera ay mabilis na kinuha ang bawat detalye. Gael Barameda, Doña Remedios Barameda, and Cyrene Valmoria. You are all under arrest for large-scale smuggling, falsification of public documents, and the conspiracy to commit murder. Deklara ko habang ang mga tauhan ni Agent Valderrama ay mabilis na umaakyat sa entablado. Nagkagulo ang mga bisita. Si Cyrene ay nagtangkang tumakas, ngunit agad siyang hinarang ng mga babaeng pulis. Si Gael ay napaluhod sa gitna ng entablado, tila nawala sa sarili habang pinoposasan. Ngunit si Remedios ay hindi basta sumuko. Kinuha niya ang isang maliit na baril mula sa kanyang clutch bag at itinutok ito sa kanyang sariling sentido. Hindi ninyo ako makukulong. Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Hindi ako papayag na isang batang kargador lang ang magpapabagsak sa akin. Sigaw ng matanda, nanginginig ang kanyang kamay. Nanay, ibaba ninyo ang baril, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Huwag ninyong dagdagan ang kasalanan ninyo. Ang katarungan para sa tatay ko ay nakuha ko na. Ang buhay ninyo ay hindi na kailangan para doon. Ang tatay mo, isang hadlang lang siya gaya mo, sigaw ni Remedios. Sa isang iglap, bago pa man niya makalabit ang gatilyo, mabilis na binaril ni Agent Valderrama ang kanyang braso. Nabitiwan ni Remedios ang baril at napasigaw sa sakit. Agad siyang dinaluhong ng mga pulis. Lumapit ako kay Gael. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pot. Tanging matinding pagkaawa para sa isang lalaking ipinagpalit ang lahat para sa kapangyarihang hindi naman sa kanya. Luningning, sorry, si nanay lang ang may gusto nito. Pagmamakaawa ni Gael habang hinihila siya paalis. Gael, ang taong nakakita ng kasamaan pero piniling manahimik dahil sa pakinabang ay kasing sala na rin ang gumagawa nito, sagot ko. Hinubad ko ang diamanteng kwintas sa aking leeg at ibinigay ito sa isang pulis. Evidence, isama ninyo ito sa records. Habang pinapanood ko silang isinasakay sa mga police car sa gitna ng nakakasilaw na mga flash ng kamera, naramdaman ko ang isang malakas na yakap mula sa likuran. Si Kuya Kulas. Ligtas siya, may benda ang kanyang braso, ngunit buhay na buhay. Ning, nagawa natin. Malaya na si tatay. Bulong ni Kuya habang umiiyak. Tumingala ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tila hindi na mapanlinlang. Ito na ang tunay na bukang liwayway. Ang major na naging bihag ng sariling konsensya ay tuluyan na ring nakalaya. Ang Barameda Logistics ay gumuho sa loob ng 1 oras, ngunit ang dangal ng pamilya Alvero ay muling nabuo sa harap ng buong mundo. Ang amoy ng bakal at katarungan ay nananatili sa hangin. Ngunit ang katahimikan sa loob ng interrogation room ng NBI ay mas nakakabingi kaysa sa mga hiyaw sa port kanina. Nakaupo ako sa tapat ni Doña Remedios. Wala na ang kanyang gintong terno. Suot na niya ang kulay kahel na vest ng isang bilanggo.
Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa lamesa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanghamon. Akala mo ba ay nanalo ka na luningning? Mahinang boses ni Remedios na tila isang ahas na naglalabas ng lason. Ang perang ginamit mo para maging major, ang bahay na tinulugan mo, ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 20 taon, lahat yon ay galing sa akin. Kahit anong gawin mo, habang buhay kang may utang na loob sa pamilya Barameda. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang utang na loob, nanay, ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pakikipagsabwatan sa krimen. Ang perang sinasabi ninyo ay galing sa dugo ng mga kargador na ninakawan ninyo kabilang na ang tatay ko. Hindi ako ang may utang sa inyo. Kayo ang may utang sa batas at sa libu-libong buhay na sinira ninyo. Inilapag ko sa lamesa ang forensic report ng forklift ni tatay. Ito ang huling pako sa kabaong ninyo. Ang pirma ni Esteban Dizon sa affidavit niya ngayong umaga ay nagpapatunay na kayo mismo ang nag-utos na putulin ang brake cable. Hindi lang smuggling ang kaso ninyo, nanay. Murder. Isang krimen na walang piyansa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Remedios. Ang kanyang labi ay nanginig. Ang imperyong binuo niya sa loob ng 4 na dekada ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon ng katotohanan. Lumipat ako sa kabilang kwarto kung saan nakakulong si Gael. Nakasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ako agad, siyang tumayo at lumapit sa rehas. Luningning Hon, tulungan mo ako. Pilitin mo ang NBI na palabasin ako. Alam mong wala akong kinalaman sa plano ni nanay kay tatay. Artemio, biktima rin ako. Pagmamakaawan niya ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Biktima Gael? Tanong ko. Biktima ba ang taong nakikipaglampungan sa kanyang kerida habang pinaplano kung paano ipakukulong ang sariling asawa? Biktima ba ang taong pumirma sa mga death insurance ng sariling asawa para lang makuha ang pera? Nagkamali ako. Natukso lang ako kay Cyrene. Pero ikaw ang mahal ko. Luningning, isipin mo ang pinagsamahan natin. Dahan-dahan kong inilabas ang aking wedding ring. Tinitigan ko ang makinang na ginto, ang simbolo ng bawat sakripisyo at pagtitiis ko sa loob ng 20 taon. Sa harap niya, hinulo ko ang singsing sa basurahan sa gilid ng hallway. Ang luningning na asawa mo ay namatay na noon gabing narinig ko ang plano ninyo sa kondominium. Ang kaharap mo ngayon ay ang major na magsisiguradong mabubulok ka sa kulungan kasama ang nanay mo, malamig kong sabi. Gael, ang karma ay hindi lang basta parusa. Ito ay ang pag-aani ng lahat ng itinanim mo. Ngayong araw, ang ani mo ay ang kawalan. Iniwan ko siyang sumisigaw at nagmamakaawa. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Naroon si Agent Valderrama, bitbit ang balita tungkol sa mga assets ng Barameda. Major lahat ng bank accounts at properties ng Barameda Logistics ay naka-freeze na. Cyrene Valmoria has turned state witness. Ibinigay na niya ang lahat ng offshore accounts ni Remedios, ulat ni Valderrama. Ngunit may problema, Major. Ang mga kargador at kumpanya, hindi nila makukuha ang sahod nila dahil nakalok ang pondo. Huminga ako ng malalim. Bilang legal na asawa ni Gael, mayroon pa akong share sa mga lehitimong ari-arian na hindi galing sa smuggling. Gamitin ninyo ang shares ko para bayaran ang bawat sentimo ng sahod ng mga manggagawa. Hindi sila dapat madamay sa kasalanan ng mga amo nila. Ginalaw ko rin ang aming lupang pamana sa Cebu Port area. Ang lupa na ibinenta ko 20 taon na ang nakakaraan para sa mga truck ni Gael. Ngayon sa tulong ng korte, naibalik na ito sa ilalim ng pangalan namin ni Kuya Kulas. Nakatayo kami ni Kuya sa gitna ng bakanteng lote. Hindi na ito isang lugar ng trahediya.
Anong balak mo rito, Ning? Tanong ni Kuya, habang inaalala yan ang kanyang asawa. Hindi ko ito gagawing mansyon, kuya. Itatayo natin dito ang Artemio Alvero Legal Aid Center. Isang lugar kung saan ang mga kargador at maliliit na manggagawa ay makakakuha ng libreng tulong legal para hindi sila matulad kay tatay. Para hindi sila maging biktima ng mga taong akala nila ay tutulong sa kanila. Sagot ko. Tumingin ako sa dagat. Ang mga barko ay patuloy sa pagdating at pag-alis. Ang pantalan ay laging abala, ngunit sa araw na ito, ang bawat container na bumababa ay tila may dalang mensahe ng kapayapaan. Nagawa ko na. Nakuha ko na ang katarungan para sa aking ama. Nalinis ko na ang aking pangalan. At ang pinakamahalaga, nahanap ko na muli ang aking sarili sa gitna ng mga guho ng isang mapanlinlang na pag-ibig. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. May isang tawag mula sa camp. Isang bagong assignment. Isang bagong simula. Isang major na hindi na kailanman muling magiging bihag. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang pader ng mga kasinungalingan sa loob ng mansyon ng mga Barameda. Ngayong umaga, hindi na ang ingay ng mga radyo ng pulis o ang bigat ng holster ng baril ang gumising sa akin, kundi ang banayad na huni ng mga ibon at ang amoy ng sariwang kape sa aking maliit na teras sa tapat ng dagat. Nakatanggap ako ng balita kahapon. Si Doña Remedios ay hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong murder at large-scale smuggling. Si Gael at Cyrene naman ay haharap sa hindi bababa sa 30 taon sa loob ng selda. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng kinumpiska ng gobyerno upang ipambayad sa mga danyos sa mga biktima ng kanilang ilegal na gawain. Pinisita ko si Remedios sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa Correctional Institute for Women. Nakaupo siya sa isang wheelchair, tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Wala na ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg. Tanging ang maputlang balat at ang mga matang puno ng pait ang natitira. Luningning, mahina niyang tawag sa akin. Masaya ka na ba? Ngayong wala na kaming lahat? Ano pang natira sa'yo? Isang matandang dalaga na walang pamilya, walang pangalan. Numiti ako sa kanya isang ngiting puno ng katahimikan. Mayroon akong higit pa sa inaakala ninyo, nanay. Mayroon akong kapayapaan ng loob. Ang pangalang Alvero ay muling malinis at ang pamilyang sinasabi ninyo ay hindi nabubuo sa takot at pera. Nabubuo ito sa katotohanan. Hindi na siya nakasagot. Habang naglalakad ako palayo sa rehas, naramdaman ko ang huling bitaw ng tanikalang nag-ugnay sa amin sa loob ng 2 dekada. Ang utang na loob na ipinakain nila sa akin ay tuluyan ng naisukan ng katarungan. Ngayong araw ay ang inaugurasyon ng Artemio Alvero Legal Aid Center. Nakatayo ang gusali sa mismong lote kung saan dati ay puro lungkot at alaala ng trahedya ang naroon. Ngunit ngayon, ang gusali ay puno ng kulay at pag-asa. Ate, handa na ang lahat. Hinihintay ka na ng mga tao, masayang sabi ni Kuya Kulas. Maayos na ang kanyang kalagayan siya na ngayon ang tumatayong administrator ng center. Ang kanyang pamilya ay muling buo at malayo na sa bisyo ng kasino. Paglabas ko sa harap ng gusali, sinalubong ako ng masigabong palakpakan mula sa mga kargador, mga pamilya ng mga manggagawa at mga dating kasamahan ko sa serbisyo. Hindi na ako nakauniporme. Suot ko ang isang simpleng puting barong na pambabae. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos at ang aking mukha ay walang bakas ng pait. Ang center na ito ay hindi lamang para sa tulong legal. Panimula ko sa aking maikling talumpati. Itinayo ito para ipaalala sa bawat manggagawang Pilipino na ang inyong dangal ay hindi pwedeng bilhin. Na ang bawat pawis at pagod ninyo ay may katapat na proteksyon ng batas. Ang tatay ko, si Artemio Alvero, ay isang kargador. At ngayong araw, ang kanyang pangarap na makitang ligtas ang bawat manggagawa sa pantalan ay magpapatuloy sa pamamagitan ninyo. Habang pinuputol ko ang ribbon, nakita ko ang isang lumang truck na dumaan sa kalsada. Naalala ko ang batang Luningning na tumatakbo patungo sa kanyang tatay
dala ang isang baunan ng kanen. Kung nakikita man ako ni tatay ngayon, alam kong nakangiti siya. Pagkatapos ng seremonya, naglakad-lakad muna ako sa gilid ng dagat, sa lugar kung saan ang tubig ay humahalik sa mga bato ng pantalan. Isang lalaki ang lumapit sa akin, si Agent Valderrama. Major, o mas dapat ko na bang itawag na attorney? Nakanghiting tanong niya. Matapos ang kaso, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at nakapasa na rin sa bar exam. Kahit ano, Valderrama, ang mahalaga ang hustisya ay hindi na lang basta salita sa akin, sagot ko. May mga bagong leads kami tungkol sa mga kasosyo ni Remedios sa Manila. Kailangan namin ang tulong mo bilang consultant, alok niya. Tumingala ako sa langit, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Sige, Valderrama, pero bukas na natin pag-usapan yan. Ngayong gabi, gusto ko munang i-enjoy ang katahimikan ng pagiging isang malayang babae. Ang buhay ko ay parang isang barkong dumaan sa pinakamalakas na bagyo. Nawala ang aking layag, nasira ang aking kasko, at muntit na akong lumubog sa gitna ng karagatan ng kasinungalingan. Ngunit sa huli, ang aking kompas ay nanatiling nakaturo sa katotohanan. Hindi kailangan ng diamanting kuwintas para maging maningning ang isang babae. Ang kailangan ay ang tapang na aminin ang pagkakamali, ang lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok, at ang dangal na hindi kailanman kayang bayaran ng anuman. Ako si Luningning Alvero. Isang anak, isang kapatid, isang alagad ng batas. At sa wakas ako ay isang babaeng nagmamay-ari na ng sarili niyang bukas. Ang dagat ay nananatiling malawak at puno ng misteryo. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na ang bawat container na bumababa, bawat kargador na numingiti, at bawat pagsikat ng araw ay patunay na sa huli, ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban.